Kasunod ng pagkakapasa sa Kamara ng Resolution of Both Houses No. 7, nagpahayag ng kahandaan ng Commission on Elections sa magiging kahihinatan ng resolusyon na isusumite sa kanila ng Kongreso. Handa rin ang poll body sa anumang petisyon na inaasahang ihahain laban dito. Si Luisa Erispe sa sentro ng Balita Live. Audrey, ngayong pasado na nga sa Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7. Ang Commission on Elections handang tanggapin ang resolusyon sakaling isumite pa rin ito sa kanila. Sa kabila ng pahayag kahapon ni House Speaker Martin Romualdez, nahihintayin na ang resolusyon ng Senado bago isumite ang RBH 7 sa Commission on Elections para sa charter change. Ang COMELEC sinabing handa pa rin silang tanggapin anuman ang isumite sa kanila ng Kongreso. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, mandato nilang tanggapin ang pinagtibay na resolusyon ng Kamara. Mas lalo po siguro magagalit ang lahat kung hindi namin gagawin ang tungkulin namin. So, again, I do not want to preempt the action of the Commission and Bank, but what I can guarantee to the Filipino people is that we will decide rightly based on law and based on what should really be done in accordance with the Constitution. Sabi naman ng komisyon, hindi naman sila bulag na ang totoong issue dito ay sa voting jointly o voting separately kung isusumite sa kanila ay resolution lang ng Kamara. Lalo na at umabot sa 288 ang affirmative votes, sobra sa 232 votes na kailangan para makapasa sa Kamara ang resolusyon at sapat naman para tapatan ang boto na kailangan mula sa Senado. Pero sabi ng COMELEC, ayaw nilang maipit sa sitwasyon sa pagitan ng dalawang kapulungan. Kaya hindi naman sila agad nakikilos sakaling matanggap nila ang resolusyon. Dadaan pa niya ito sa pagdinig. Napakahirap kasi sa aming responsibilidad nakaatak yung pag-interpret whether jointly or separately. Bibigyan natin ng sapat na panahon ang bawat miyembro ng Commission and Bank na pag-aralan yung mismong nasa atin. Siguro walang masama kung ipapahiring natin yung bagay na yan. Dagdag naman ng COMELEC, naniniwala sila na sa oras na makatanggap sila ng resolusyon mula sa Kamara o Senado o parehas pang mula sa dalawang kapulungan ay may maghahain pa rin naman ng petisyon para questionin ito sa Korte Suprema. Kaya ibinabato na nila sa pinakamataas na hukuman ang desisyon at handa silang maging unang kaso sa Korte hinggil sa plebisito para sa charter change. Samantala, tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpaparehistro ng COMELEC para naman sa 2025 national at local elections. Sa ngayon, umakyat na sa 1.5 million ang nagparehistro at inangat ng COMELEC ang target nilang registrants sa 3.4 million. Para naman sa darating na eleksyon, pinaghahandaan ng COMELEC na gawing may picture ang listahan ng mga botante sa labas ng presinto para sa mismong botohan. Sabi ng COMELEC, sa tulong nito ay mas magiging mabilis na ang paghanap ng pangalan ng mga botante sa mga polling precinct. May mga pictures na rin ng mga botante. Para bakit? Para malaman ng watchers na yung mga bumoboto, sila mismo. At number 2, para hindi maging mahirap sa mga kababayan natin na hanapin yung kanilang mga pangalan kasi nandun na mismo yung pictures. Audrey, sa mga oras naman na ito hanggang sa ngayon ayon sa Commission on Elections ay wala pa silang natatanggap na resolusyon hinggil nga dito sa naipasang RBH 7 sa Kamara. Audrey. Okay, Luisa, para sa kaalaman ng lahat, ano ba ang magiging proseso kapag natanggap na ng COMELEC ang resolution? Yun nga yung isa sa tinanong natin kanina, Audrey, sa COMELEC. Sa oras kasi na matanggap nila yung resolusyon, hinggil nga dito sa RBH 7, sinabi naman nila na hindi agad sila kikilos dahil kailangan pa nilang ma-deliberate kung ito ba ay substantial o maaari itong pagsimula ng plebisito. Sa ngayon kasi ay kailangan pa ng desisyon kung ibig sabihin ba nito ay uusad na itong plebisito para sa charter change dahil wala pa nga mga ganitong uri ng kaso sa Korte Suprema o kahit dito sa COMELEC noon dahil nga sinasabi ng COMELEC noon ay hindi natutuloy itong mga plebisito para sa charter change. Kaya kung sakali man ay mariin na pag-aaralan pa ng COMELEC kung ano yung magiging susunod nilang hakbang. Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.